Taurus, kumusta? Maligayang pagdating sa channel. Titingnan natin ang enerhiya mo sa mga darating na oras at araw at pahiwatig ng mga anghel. Huwag kalimutang kunin ang mga mensaheng tumutugma sa iyo at pati na rin tingnan ang iyong lunar sign at ascendant na nagpapakita ng higit pa sa kung ano ang maaring dumating. Tingnan natin, Taurus, kung ano ang paparating para sa iyo sa mga pagbabagong nararamdaman kong nalalapit na. Bueno, narito ang isang anghel na nagbibigay sa atin ng mensahe, isang senyales, dahil nagsasalita ito ng kaunti tungkol sa pag-aayos ng kaisipan, mas partikular. Ang sinasabi ng anghel na ito ay, ako ang tagapagpagaling ng kaisipan. Kailangang isaayos ang ilang bagay sa iyong buhay, alisin ang lahat ng nakakaabala, at kasama rito ang mga taong umaasa ng malaki sa iyo, at pagkatapos ay wala namang ibinibigay na kapalit. Siyempre, maaaring gumagawa ka ng isang bagay ng walang kapalit na hinihintay, ngunit palaging mabuting makatanggap ng atensyon mula siyempre, sa kung sino ang tumatanggap ng ating ginawa. Sinasabi nito sa akin, maaring ikaw ay partikular na kumikilos mula sa katinuan at gayon din sa katalinuhan, na nagtitiwala siyempre sa nasabing pagbabalik, at minsan ay hindi ito nangyayari. Marami ring karanasan na inaanyayahan ka ng mga anghel na ibahagi. Mga karanasan, mga pinagdaanan, mga sandali, maaring iyon-iyon at linisin din ng kaunti ang isipan mula sa kung ano ang maaring maging mga kaisipan sa sandaling ito na sa paano man ay naglilimita sa atin. Bueno, eksakto, ito ay may malaking kaugnayan sa unang baraha dahil ito ang baraha ng mga pagkakaiba at dito ay sinasabi nito sa atin na may kailangan makita ng malinaw. Bueno, marahil ang inaasahan mo partikular ay ang pagkilala sa harap ng isang sitwasyong kinakaharap mo kasama ang isang tao kung saan hindi kayo nagkakasundo dahil may iba't ibang interes mula sa iyo at mula sa taong iyon. Dito ang barahan ng paglampas sa kung ano ang mga pagkakaibang ito ay na ikaw rin mula sa sitwasyong ito ay makakakuha ng ilang karanasan at mapagtatanto mo kung ang taong ito partikular na tumutukoy sa unang baraha ay naghihintay ng higit pa. O ikaw ang naghihintay ng higit pa mula sa taong iyon. Doon ay sinasabi nito sa akin na minsan ang yaman, kapwa ng mga karanasan at ng relasyon na maaring nasa anumang larangan ay nagmumula sa pagkakaiba-iba, eksakto sa magkakaibang opinyon. Lalo na dahil kung makakarating sa pagtatatag ng anumang uri ng dialogo na nakaayon sa kung ano ang maaring maging resolusyon, tiyak namang ideyang pagsasamahin ay maaaring magbunga ng isang dakilang ideya, ng isang dakilang likha. Kaya sa tingin ko, kung bibigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot o lilitaw ang pagkakataon mula sa taong iyon dahil alam mong handa kang magkaroon ng usapang iyon, at ang tao ay lumalapit na may intensyong ayusin din ang ilang bagay, magsisimula mong mapagtanto na sa usapang iyon ay lilitaw ang mga pananaw na magkatulad. At bukod pa rito ay nagagawa ninyong magkasundo upang mahanap sa sitwasyong ito at magtrabaho ng magkasama sa usaping ito. Nagagawa ninyong magkasundo upang mangako sa isang bagay. Maaaring ito ay usapin sa trabaho, maaaring usapin din ito sa relasyon, sa pagkakaibigan o sa relasyon ng, siyempre, magkapareha. Nagsasalita ito tungkol sa balanse. At sa gitnang landas, ang opsyon dahil nariyan ang barahan ng temperance, hindi ba? May mga sitwasyong aayusin at babalansehin kung ikaw ay handang magbigay din ng kaunti, hindi ba? At narito ang isang barahan na nagsasalita sa atin, isang napaka-interesante tungkol sa sitwasyong ito na nagsasalita sa atin na may kailangang tingnan sa ibang paraan, tiyak, hindi ba? Tingnan ito ng malinaw. Oo, ito ay sandali kung saan kailangan mong pagmasdan ang mga bagay. Unahin mo ang mga isip na ito tungkol sa sitwasyong ito, tsaka pagmasdan ang asal ng taong iyon at iba pang bagay. At syempre magbukas sa bagong mga pananaw dahil ito ay wala kundi ang karta ng nakabitin. Kaya sinasabi nito sa atin na sa sandaling ito ay kailangan mong pagmasdan ang mga bagay mula sa ibang anggulo. Ibig sabihin, tumingin ng higit pa sa kung ano ang nangyayari sa sandaling ito at mapagtanto ang lahat ng mga posibilidad na mayroon sa sitwasyong ito na sa sandaling ito ay tila medyo masama para sa iyo. Hindi ito sitwasyon na dapat mong ikabahala dahil bagamat ito ay nakatigil pa, nakapreno pa at ikaw mismo ay may harang sa komunikasyon sa taong iyon
o hindi mo mahanap ang paraan upang lumapit sa taong iyon. Tiyak na ang pahingang ginagawa upang tukuyin ang sitwasyong ito para sa iyong kapakinabangan ay pansamantala lamang. Kaya alam ng taong iyon na ikaw ay natatangi para sa usaping ito. Kailangan samantalahin ang pagkakaibang iyon na nagdudulot ng usaping ito sa iyo, hindi ba? At sa taong ito, ikaw ay lalabas na higit pa sa nakinabang mula sa sitwasyong ito. Tingnan natin ang usapang ito ay maaring magdala rin ng iba pang mga usapin na para sa iyo ay magbibigay ng pagbubukas kung ano ang maaaring maging pagbabago rin sa antas ng trabaho o sa antas din ng relasyon. Ang usapang ito ay maaring magpabago ng iyong buhay, maaring magpabago ng ilang pananaw tungkol din sa relasyon sa taong ito, sa ugnayan sa taong ito, at syempre ang lahat ay napakapaborable. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng mga baraha ngayon, Taurus. Tandaan mo na palaging napakapangkalahatan ng mga pagbabasa, minsan maaring maging totoo sa iyo, minsan hindi. Kung gusto mong magkaroon ng personal na konsultasyon, sa pagkakataong ito ay maaari mo itong makuha sa akin. At i-schedule ang konsultasyon ngayon sa pamamagitan ng website na palagi mong nakikita rito sa video at meron ka ring nakapin na komento doon. Direkta kang pupunta sa link ng pahina at doon makikita mo ang mga pagpipilian para sa gusto mong pagbasa. Tingnan natin ngayon ang sinasabi ng mga baraha. Aba, ang mahikero. Ito ka bilang reyna ng mga barya at ang barahang apat ng mga kopa. Tingnan natin ang mahikero yung nagsasabing kumilos na, di ba? Ayos. May pasya na. Talagang malinaw na ito. Ang resolusyong iyon ang dahilan kung bakit ka kikilos ng may determinasyon at lalo na ay mababawi mo ang kapangyarihan dahil ang sitwasyong ito na lumitaw dati ay maaring nagpahina pa sa iyo. Naalis sa iyo ang tiwala at pag-asam at nailagay ka sa isang alanganing sitwasyon. Kaya nasa barahang nakabiting tao ka. Kaya akala mo mananatili na lang yon, walang magiging pagbabago, at wala kang karapatang sumagot. Oo, meron. At bukod pa ron, hindi lamang ang sitwasyong ito ang nakikinabang sa paraang magkakaroon ng solusyon at kayo ay papasok sa isang sitwasyon kung saan kayo ay magkakasundo. At dito ay ulitin ko ang pagbibigay diin sa isang bagay, walang kinalaman ang relasyon mo sa taong ito, maaring ito ay anumang uri. Sinasabi nito sa akin na mayroon kang ganap na kapangyarihan sa bagay na ito upang ipakita ang gusto mong makamit. Ibig sabihin, marami kang mapapanalunan. Kaya sinabi sa iyo ng anghel, alam mong ikaw ay natatangi. Natatangi para sa usaping ito, natatangi para sa taong ito. Kaya may naipapakita. Ang dapat mong gamitin dito ay ang husay at kakayahan upang gamitin ang lahat ng enerhiyang iyon na inilaan dito. Kung ito ay trabaho, nakalaan sa trabahong iyon, nakalaan sa taong iyon, nakalaan sa biyaya ng pananalita. Dahil malinaw ang mahiko at usapan ito ay pinamumunuan ni Merkuryo, ang planetang may kinalaman sa komunikasyon. May kaloob ka sa salita, panghihikayat at pang-akit sa isang paraan dahil sa figura ng salamangkero at taglay mo ang lakas ng salita sa pagkilos. Dahil dito sa haharapin mo, dapat kang pumunta ng sigurado kapag dumating ang posibilidad na ikaw ay kikilos ng may buong kalooban na manalo nyon. At lalo na ng pag-visualize, ng pagsisimulang mag-visualize ng malikhain at aktibo ng hayagang pagnanasa. Literal. Kaya ito ay maaaring maging isang dakilang malikhaing paglawak ng lahat ng larangan at lahat ng bahagi ng iyong buhay na ang pagtaas na iyon ay ang iyong makita dahil mayroon kang lahat ng mga elementong kailangan mo upang lumikha, upang magtakda ng intensyon, upang maisakatuparan ito. Ang mga ito ay panloob at panlabas ng mga elemento. Ngunit huwag mong kalimutan na kapag lumitaw ang The Magician sa isang pagbabasa, ipinapahiwatig nito na mayroon kang direktang koneksyon sa isang daluyan, na siyang daluyan ng guro, ng Diyos, kung ano man ang gusto mong itawag sa Kanya, na direktang nakakonekta sa iyo upang gawing hayag ang pagnanasang iyon. Ngunit hindi ito nagtatapos dito. Ito ay nananatili sa ebolusyon, nananatili sa katatagan, hindi ba? Ibig sabihin, dumarating sa katatagan, dumarating sa ebolusyon dahil ito ay sandali kung saan mararamdaman mo ang lubos na kasaganaan. Ang reyna ng mga barya ang barahang kaugnay na sarili mong elemento, ang elementong lupa. Malinaw na sinasabi nito ang kasaganaan at ang responsable mong paggamit sa pagkamalikhain sa paraang maaaring magpalaki ng kita. Magbubunga ito ng yamang pinansyal.
at pati ng isang konkreto at praktikal na solusyon sa isang problema. Iyon ay magdudulot na marami kang aspeto sa iyong buhay na malulutas. At bukod pa rito sa tingin ko ay maari ka ring maging suportado ng malaki ng isang tao na nag-aalala rin sa sitwasyong ito. At sa paano man ay nakikialam din upang ikaw ay makalabas ng pinakamahusay o pinakamahusay sa lahat ng usaping ito. Maging ano pa man, may nag-aalala sa iyong kagalingan, marahil para sa kagalingan ng mga taong nakapaligid sa iyo o ikaw ang nag-aalala ng particular sa tiyak na sitwasyong ito kasama ang taong ito. Dahil ang taong iyon sa paanuman ay direktang kasangkot sa iyo. Ikaw ay may kakayahang makakita ng negosyo rito o makakita ng paglawak o maghanda o sumabak sa anumang mahalagang negosyo o sa anumang uri ng maliit na kumpanya o para sa isang mahusay na negosasyon. Ito ay isang napaka-positibong baraha kapag pinag-uusapan natin ang pangangailangang maramdaman nating ligtas sa harap ng mga sitwasyong sa sandaling ito ay maaari nating kinakaharap na medyo komplikado at may direktang kinalaman sa ating personal na kagalingan, ating nutrisyon, ating pananalapi, ating pamilya, ang dangal ng ating buhay. Ibig sabihin, ang lahat ng inaasikaso ng Queen of Pentacles ay ang pagbibigay sa atin ng nutrisyong iyon at ang paglawak na iyon upang ang mga salik na iyon, ang mga sitwasyong iyon ng ating buhay, ay maging ganap na malutas at makita sa mga aspetong iyon kung ano ang maaring maging dakilang kasaganaan o ang dakilang paglawak. Nagsasalita rin ito sa atin tungkol sa isang pangako, ang pangako na maaaring maitatag ng tradisyonal kasama ang isang tao. Kung ang usapan ay may emosyonal na tono, kung ang usapan ay may bigat sa relasyon, narito kayo ay nagkakasundo. Ikaw at ang taong iyon pagkatapos ng sandali ng mga pagkakaiba sa bigat na mayroon ang relasyong ito. Ito ay isang bigat siyempre na mahalaga dahil ito ay itinayo sa kung ano ang mga haligi ng paggalang, pagpapahalaga, katapatan, at kung ano ang maaring maging tradisyonal din. Lumabas ito kasama mo, kailangan mong maghanda para sa isang ugnayan na medyo mahalaga at seryoso. Ngayon, narito ang isang Apat of Cups, at ang Apat of Cups ay ang barahan na kumakatawan sa kung ano ang maaring maging kawalan ng gana. Ngunit ito ay isang napaka-interesanteng Apat of Cups dahil nagsasalita ito sa akin na sa ibang mga sandali ay maaring nakaramdam ka ng kawalan ng katiyakan tungkol sa anumang uri ng katulad na sitwasyon. Katulad, hindi ba? May sitwasyon kang hindi nalutas kaugnay ng ilang personal na alalahanin at ngayon inihaharap sa iyo ng buhay ang pagkakataong makaalis sa isang kalagayang maaring parang ligtas at pamilyar. At sa araw na ito, tatanggapin mo ito. Dahil baka sa ibang pagkakataon noon, gaya ng sabi ko, tinanggihan mo ang isang oportunidad na tulad nito sa trabaho o sa larangan ng relasyon dahil malinaw ang reyna ng mga barya. Kung pangkalahatang konteksto ito ay maaari ring dumarating para mag-alok ng isang napakagandang bagay sa trabaho o sa paglawak ng pananalapi. Kaya sa tingin ko ang mga pagkakataong dumarating dito ay para ilabas ka sa pagkakabaon, para muling mabawi ang ilusyon, para makapagsimula kang mag-focus sa positibo at hindi sa negatibo, para makalabas ka sa isang sitwasyon na sa iyong buhay ay maaaring nagdudulot sa iyo ng pagkakabaon, pagkabagot, pangungulila at pagkadismaya. At bukod pa riyan ay mababawi mo ang enerhiya, magmuni-muni ng may kamalayan. At kung gusto mo mag-imahinasyon o mangarap ng isang realidad, itong napakahawig sa ikinukwento ko sa iyo, magagawa mo ito. Ngunit sa pagsasamantala sa mga pagkakataon, iniiwan sa likuran ng mga kawalan ng katiyakan. Dahil masisiguro ko sa iyo na darating ang katapusan ng pagkakabaon para ikaw ay makaramdam ng motibasyon at muling maging masigla, hindi ba? Na maaring siyempre ay kasama ng taong iyon o kasama ng isang negosyo o sa pagsulong ng ekonomiya dahil ang totoong pagbabasa ay nakatuon sa kung ano ang maaaring maging matinding pag-angat sa antas ng personal sa lahat ng mga larangan. May mga taong nasa paligid mo na may tandang lupa at tandang tubig na bagay sa iyo. Virgo, Tauro, Capricornio. Maaari rin silang Cancer, Scorpio o Pisces. At bueno, nariyan din ang The Magician
na siyempre ay may katuturan sa kung ano ang isang napakamakapangyarihang enerhiya na nag-aayos sa iyo ng isang magandang biyaya sa pananalita, ang komunikasyon na may kinalaman gaya ng sinabi ko sa iyo sa kung ano ang maaring maging itong na ikaw ay handa at nakahanda na magkaroon ng isang napakahalagang usapan, napakahalaga na magpapaangat sa iyo ng ilang antas. Dito, tungkol ito sa pagkamakasarili. Hinihingi ng sitwasyong ito na bitiwan mo ang kapit dito. Minsan, nadadala tayo ng pagmamataas at iniisip na tayo ang tama, pero hindi pala. At ang apat na kopa minsan ay naglalagay sa atin doon, hindi ba? Dapat kilalanin ang ilusyon ng kontrol. Minsan, ang pagnanais mangibabaw at magpakitang higit ay kinukulong ang ego sa sariling hawla. Mawala sa piitang iyan at magpakumbaba. Tunay na lakas ng pagiging totoo, malasakit at pagiging bukas. Sa pagiging mas madaling makibagay sa iyong sarili sa iba at sa pagpapahintulot sa iyong sarili na bitawan ng kontrol, iyon ang paraan kung paano mo mapapalaya ang iyong sarili mula sa pagkapit sa resulta. Dahil minsan ang apat of cups ay iniiwan tayo sa ganoong sitwasyon kung saan gusto lamang nating makita iyon bilang ito ang opsyon na nakakatulong sa atin at sinasayang natin ang isang napakagandang bagay na siyang pagkakataong kumonekta sa isang tiyak na solusyon para sa sitwasyong ito. Kaya magtitiwala tayo at magdedeklara Taurus para mangyari ito.